Isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Purihin ng Diyos sa tama ng ating Panginoong Jesus. Ang morning devotion po ay magmumula po sa Door of Faith, Tansi, Taiwan, sa pangunguna po ng Pastora Mabel Umali, under supervision po ng Pastora Neverisa Mazaredo. Bilang panimula po, awitan po natin, umawit po tayo ng papuri sa Panginoon. Awitan po natin lahat ng papuri ay sa inyo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah, aming Diyos Ama na makapangyarihan, banal at mabuti. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah, patuloy ka na ang pinupurihan, sinasamba, Panginoon, sa umagang ito, God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus, patuloy namin hinihiling ang pagkikipisan ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Patuloy niyo po kami pangunahan, samahan, Panginoon. Hallelujah, at sa umagang ito, sa lahat ng makikinig ng iyong mga anak mo, makikinig ng salita ng Diyos, Panginoon. Hallelujah, may you open our spiritual eyes, Panginoon, spiritual ears, Panginoon. May you open our hearts, Panginoon. Hallelujah, maitanim ito sa kaibuturan ng aming mga puso upang sa ganun magawa po namin, Panginoon, ang iyong kabanalang kalooban sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Patuloy na lukuban niyo po kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, O God. Maging sa anak mo maghayag ng makapangyarihan ng salita, Panginoon. Gagamitin mo ngayong umaga. Patuloy niyo po siyang langisan ng kanyang labi, Panginoon, simula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Patuloy niyo po siyang itago, Panginoon, sa pinakailalim ng iyong likuran, Panginoon. Patuloy na ikaw ang mahayag, Panginoon, makita, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy na pinagkakatiwala ang lahat sa inyo, Panginoon. Patuloy na ikaw ang maghari sa aming mga buhay, Panginoon, sa aming puso, Panginoon. Patuloy na lukuban niyo po kami ng iyong kapangyarihan
banal na Espiritu. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. At patuloy na binabalik sa inyo lahat ng papurit, pagsamba, pagdadakila. Panginoon, luwalhati ay tanging sa inyo lamang. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At ngayon po ay dadako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Patuloy ko po tinatawagan po ang Sister Elizabeth Morseni upang maghayag po ng buhay at makapangyarihan ng salita ng Diyos. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Panginoon sa isang pribilehiyo na magamit po sa kanyang gawain sa mga oras na ito. Pinagpapasalamat sa Panginoon. At bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos, tayo po muna muling manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah Holy Spirit. Dakilang Diyos, Ama at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa umagang ito. Minsan pa kami, Panginoon, ay binigyan niyo ng pagkakataon upang mag-aral ng iyong buhay at makapangyarihan sa salita. Pasangkapan ninyo nga po, Panginoon, ang buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Upang sa ganun, Panginoon, bawat salita, Panginoon, ng aking masambit ay salita niyo lamang, Panginoon, ang maihayag, O Diyos. At hayaan niyo po, Panginoon, itago niyo ako sa inyong likuran at walang ibang maitas kundi ang inyong kadakilaan, ang inyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, guide me, lead me, teach me, Panginoon. At hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat salita na ito ay patuloy na maging kalakasan ng bawat isa. Patuloy niyo turuan kami, Panginoon. At hallelujah, wala po kami, Panginoong, ibang tinataas kundi kayo, Panginoon. Samahan niyo po kami, O Diyos, sa umagang ito. At wala kami, Panginoong, inaasahan kundi ang pagkilos ng sa buhay ng bawat isang magkakalayuman kami, Panginoon, ngunit nagtitiwala kami, patuloy kayo, Panginoon, hallelujah, gagawa ng kamanghamanghang bagay, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa inyo, Ama, inaangkin po namin ang tagumpay na nagmumula sa inyo, sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen and amen. Salamat po sa Panginoon, at ang pag-aaralan po natin ay makikita po natin sa Mateo. Alam ko po na ang bawat isa ay alam na ito at maaring ito ay life verse, at sabi po sa aklat ng Mateo chapter 6 verse 33. Yan po, sabi po dito sa Mateo chapter 6 verse 33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen. Inuulit ko po. Kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Amen. Alam ko po na ang buhay ng bawat isa ay maraming kaabalahan sa araw-araw, marami pong mga iniisip, inaalala. Ngunit alam niyo po, sabi ng Panginoon sa umagang ito, binibigyan tayo ng paalala na at inuutusan po tayo ng Panginoon na unahin po natin ang kanyang kaharian. Unahin po natin at ang pagsunod sa kanyang kalooban. Marahil po ay tayo'y sobrang alala, at lalo na sa panahon na ito, talagang taghirap at talagang maaring nasasabi na talaga natin na malapit na dumating ang Panginoon. Ngunit sabi ng Panginoon, sa bawat pag-aalala natin, sa bawat na ating kinakatatakutan sa araw-araw, ay inuutusan tayo ng Panginoon na unahin natin ang kanyang kaharian at sundin natin ang kanyang kalooban. Bilang tayo po na naglilingkod na sa Panginoon, alam po natin ang buhay natin ay galing sa Diyos. Amen po. At ito'y hiram lamang po natin. Nabubuhay po tayo dito sa mundo dahil para po maglingkod, hindi po sa mga bagay. Dahil binigay na po ito ng Panginoon pa. Bago pa man tayo likhain, ay ibinigay ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ating inaalala. Yung ating mga kaabalahan ay binigay na ng Panginoon noon pa man. Di ba po nakita na nababasa po natin sa Genesis, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Panginoon bago pa man tayo likhain ng Panginoon. Amen po. Kaya isang malaking opportunity sa atin na talagang malaman po natin yung salita ng Diyos at masunod po natin ang kanyang dakilang kalooban. Sabi po dito sa ating topic, unahin natin po na gawin ang mga bagay na nakapagpapasaya sa Panginoon. Ano po ba yung bagay na nakapagpapasaya sa Panginoon? Sabi po dito, isinulat po ako dito na tanggapin po natin ang Diyos sa ating mga buhay. Baka po, ang tinatanggap po natin sa ating, hindi po ang Panginoon, kundi ang mga ministeryo na sobrang abalang-abala tayo, o kaya naman po sa ating tahanan,
o kaya sa mga pinagkakaabalahan po natin sa mga negosyo, kung meron man po tayong negosyo, at nakakalimutan na natin na unahin ang Panginoon sa ating mga buhay. At pangalawa po dito ay kinakailangan po natin para po tayo ay makapagpasaya sa Panginoon na makita sa ating mga buhay. Maglingkod po tayo ng may galak at pag-ibig sa ating Diyos. Ano po? Kailangan po natin na kapag tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, makita sa ating mga buhay yung kagalakan. At alam po naman natin na mga bagay na kapag naglilingkod po tayo ay hindi naman po ito mawawala ng kabuluhan. Hindi po ito masasayang dahil sabi po sa kanyang salita, bawat na ginagawa natin, pagpapagal po natin ay nakikita ng Diyos. At sabi nga niya po doon sa ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan niya. Ano po? Lahat ng bagay po na ating hinahangad, dinidesire ng ating mga puso, ay ipagkakaloob ng Panginoon kung uunahin natin ang ating Diyos na buhay. Ang Panginoon, nauuhaw po siya sa mga naglilingkod po sa Kanya. Nauuhaw po siya sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Ano po? At pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na sa umagang ito ay unahin po natin ano po ba yung pinagkakaabalahan po natin. Nabibigyan po ba natin ng importansya o pagpapahalaga ang ating Panginoon na siya nagbibigay po sa atin ng buhay? Nabibigyan po ba natin siya ng totoong kagalakan sa ating mga puso? Baka po tayo po ay naglilingkod na lang po dahil po tayo ay meron pong kakayahan na gumawa sa Panginoon. Pero yung totoo talaga po nating kagalakan ay nandun lamang, hindi dun sa Panginoon. Ano po? Sabi po doon, sumunod po tayo na may pagpapakumbaba. Amen po. Baka po dahil sa dami po na ng ministeryo natin, masyado na tayo nagmamataas. Hindi na natin nakikita kung bakit tayo nagmula, kung bakit po tayo dumating sa ganong sitwasyon. Nakita po sa atin ng Panginoon na talagang ang buhay po natin habang tayo naglilingkod, nagpapakumbaba. Habang tumatagal ay tayo po ay nagiging mapagpakumbaba. Katulad po ng Panginoong Diyos, isang mabuting halimbawa po sa atin na mga lingkod ng Panginoon na tayo maging mapagpakumbaba katulad ng Diyos. Sabi nga po niya sa Pilipos 2:6-7, di ba po? Alam naman po natin ang versikulo na ito, pero napakaganda po. Na kahit nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Na habang naglilingkod po tayo sa Panginoon, makita ng Panginoon na talagang habang tumatagal ay tayo nagpapakumbaba. Hindi makita sa atin yung mga kagalingan, yung ating mga katalinuhan, kundi yung pagpapakumbaba na nagmumula sa Panginoon. Na kahit nasa Kanya na po yung pagiging kapantay ng Panginoon, hindi nakita yon, kundi yung pagpapakumbaba at naging masunurin po siya hanggang sa kamatayan. Nawa ay tayo maging ganun din po katulad ng Panginoon. At isang bagay po, pag nakita sa atin ng Panginoon yon, ay talagang ito'y magiging kagalakan ng Panginoon habang po tayo narito sa lupa. Sumunod po doon, ipahayag po natin yung salita ng Diyos na siyang kaligtasan ng lahat. Ito po yung isang bagay na gustong-gusto ng Panginoon sa atin, na hindi lang po tayo na naglilingkod dahil po tayo sa mga bagay na kaya lang po natin. Hayaan po natin na talagang maihayag po natin yung mabuting balita na siya nakapagbibigay ng kaligtasan. Sabi nga po ni Apostol Pablo, hindi niya po ikinakahiya yung mabuting balita. Bakit po? Dahil yun po yung kaligtasan sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. At kung tayo man po ay gagamitin ng Panginoon, magamit po tayo sa mga kaluluwa na walang pagkakakilala sa Panginoon upang sa ganun po ay maligtas at maunarin nila po ang Panginoong Diyos sa kanilang mga buhay. Hindi po yung mga alalahanin, hindi po yung mga bagay na hinahangad po nila dito sa lupa, kundi hangarin nila po yung mga bagay na makalangit, na kung saan ay ating pong hinahangad. Amen po. At kung itong mga bagay na ito po na nakapagpapasaya po sa atin, hindi lang po dapat masalita. Kahit po ang buhay ko, ito'y isang tinuturo rin po sa akin na talagang hindi lang po masabi ko, hindi ko lang po masalita, kundi po magawa po rin ng bawat isa sa atin. At kung makita ng Diyos ang bagay na ito sa atin,
Hindi na natin kailangan matakot sa araw ng bukas. Ano po? Masyado po tayong alala sa araw ng bukas. Palagi po tayo nag-iisip, ano kayang kakainin, ano kayang susuotin ko, ano kaya yung mga maibibigay ko sa mga, kung meron na po tayong anak, ano po, na kailangan po natin na magawa natin yung nakapagpapasaya sa Panginoon upang sa ganun, hindi na po tayo mag-alala, hindi na po tayo dapat matakot. Dahil ang pag-alala po ay yun sa mga taong hindi na nakasusunod sa Panginoon o walang pagkakilala sa Diyos. Alam niyo po, may mga Kristiyano na talagang Kristiyano lang po, 'di ba po? Masakit man pong pakinggan, Kristiyano sa nguso, ano po, pero minsan sinasabi nila or parang sinusubukan nila ang Panginoon, sinasabi nila, unahin ko muna kaya si Lord, baka nga bigyan ako ng love life. Ano po, baka lang lumalapit or inuunang Panginoon dahil naghahanap ng love life. Ano po? O kaya naman po, unahin ko muna si Lord kasi sabi nga sa kanyang salita, all things shall be added unto you. At baka nga yumaman ako. Ano po? Minsan nakakahiya po sa harapan ng Panginoon na makita ng Panginoon sa ating mga puso yung mga bagay na ito. At isa pa, unahin ko muna si Lord. Baka nga dumating nga yung mga pinapanalangin ko. Kaya po, tulungan tayo ng Panginoon. At ito yung mga hangad ng mga taong hindi talaga naglilingkod sa Diyos. At ang hangad nila ay maranasan lang nila yung mga kamanghamanghang bagay na ginagawa ng Panginoon. Kung tayo po ay maglilingkod sa Diyos, sa Panginoon, maglingkod po tayo ng buong puso. Amen po? Hindi lang po dapat sa nguso. Kasi po, nakakahiya. Magaling po tayo sa pulpito, magaling po tayo sa lahat ng bagay. Pero kung tutusin, ay talagang isang pribileyo na magamit tayo. Pero kung nakikita ng Panginoon sa ating mga puso, mga bagay na ito, kahiya-hiya po tayo. Amen po. Kaya nga po sabi niya sa kanyang salita, sa Kawikaan chapter 3 verse 5, pagkatiwala po natin sa Panginoon pagkatiwala po natin sa Panginoon ng buong puso at wag po tayong manalig sa ating sariling karunungan. Ano po? Sabi niya po yun, magtiwala po tayo sa Panginoon, wag tayo masyado mag-alala. Huwag po natin alalahanin yung mga bagay, ipagkatiwala po natin sa Panginoon. Sabi nga doon, sa Panginoon natin hanapin yung kaligayahan at ibibigay niya ang ninanais nyo. Sabi po sa Psalm 37 verse 4. Mga favorite po ng bawat isa. Pero alam nyo po, napakalaking bagay na ito'y mapanghawakan po natin. Kung sa ganun po, yung mga alalahanin po natin ay hindi po natin isipin dahil meron tayong Diyos na nag-uutos sa atin na kung uunahin po natin yung kanyang kaharian at pagsunod sa kalooban ng Panginoon, hindi na po tayo mag-alala dahil ang Diyos na po ang magbibigay po ng lahat ng ito. Amen po. At may tatlo po akong bagay na talagang magbubunga kapag inunan po natin ang Panginoong Diyos. Sabi po doon ay, you will not be alone. Amen? Totoo po yun, hindi po tayo na mag-iisa dahil meron po tayong kasama. At sabi niya nga po sa Hebreo 13 verse 5, sabi po doon ay, iwasan nyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. Napakagandang pangako ng Panginoon sa atin na mga talagang naglilingkod sa Panginoon. Maaring iwan tayo ng nasa paligid natin, mga mahal natin sa buhay, pero hindi po tayo iiwan ng Panginoon. Dahil ito'y pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. Tunay na napakabuti ng Panginoon. Maaari po tayo na sinasabihan na iwasan po tayo doon sa mga talagang hinahangad natin at yung bagay na yun ay yung sa salapi. Ano po? Lahat ng bagay nangangailangan ng pera, nangangailangan ng mga pangangailangan sa araw-araw. Pero sabi ng Panginoon dito, hindi ko kayo iiwan o pababayaan man. So sa Panginoon tayo magtiwala, manampalataya tayo sa Panginoon at hindi tayo bibiguin ng ating Diyos sa buhay. Ano po? Napakabuti ng Panginoon. Kaya wag po tayo mga kapatid masyadong masilaw sa pera dahil maaari tayong mailayaw nito sa Panginoon. Minsan kahit nga po, di ba po, tayo mga Kristiyano, talaga nag-aalala pa rin talaga, nag-iisip tayo saan kaya kukuha, di ba po? Pero kung tayo may pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo mag-aalala, hindi po tayo matatakot. Meron tayong Diyos na buhay, hindi po siya natutulog. Amen po. Pero kung bibigyan po natin ng pansin si Jesus Christ,
Lahat ng mga bagay na inaalala natin, walang halaga po ito. Kahit tayo na po yung pinakamayaman sa buong mundo. Dahil kung pag inuna natin ang Panginoon sa ating mga buhay, mararanasan po natin yung kasapatan, yung kapayapaan, kaligayahan at yung pag-ibig na ibinibigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, unahin po natin ang ating Panginoon at maging matuto po tayong makontento at magpasalamat sa anumang bagay na meron po tayo. Huwag po tayo masyado magpakhangad. Huwag po tayo maging katulad ng isang sobrang hangad na talagang mapasa kanya yung lahat. Yun po ay mga tao lamang po na walang pagkakilala sa Panginoon ang mga naghahangad na yun. Pero kung tayo talaga po ay nagdanasa na talagang unahin ng Panginoon, hindi na po natin maiisip yung bagay na yun. Dahil merong Diyos na tumutulong sa atin at sabi nga po, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man. Purihin po ang Panginoon. At pangalawa po, you will be fearless and worryless. Hindi ka na matatakot o mag-alala. Kapag inuna natin ang Panginoong Diyos, napakaganda po yung verse po na favorite po natin din. Jeremiah 29:11. Sabi niya po sa kanyang salita doon, alam ko kung paano ko tutuparin ang plano ko para sa kabutihan nyo at hindi sa kasamaan nyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuti kinabukasan. Ito yung bagay na makukuha natin kapag inuna natin ang Panginoon. Hindi na tayo mag-aalala sa ating kinabukasan dahil God know the best for us. Amen po. Hindi na natin kailangan matakot dahil napakaganda ng plano na ibinibigay sa atin ng Panginoon simula pa lang. Hindi pa man tayo nakakilala, nakahanda na po yung pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya bakit po tayo mag-alala? Bakit po tayo matatakot? Kaya nais ng Panginoon sa atin ay talagang higit po tayo magtiwala sa Kanya. Unahin natin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Amen po. At yung number 3 po natin, having eternal life and gain reward in heaven. Ang Panginoon po ang nagbibigay na ito. At kung paano po natin ito matatanggap ay dahil sa ginawa ng Panginoon na kung sino man pong sasampalataya ay magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, binigay niya po yung kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kung nais po natin na talagang bigyan ng kahalagahan at importansya ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Alaalahanin po natin na kung bakit po tayo naglilingkod ay dahil sa Panginoon. Hindi po sa anumang bagay, makita po natin na talagang ang puso po natin ay talagang nagdanasa na makita ng Panginoon sa ating mga buhay na inuuna natin siya. Dahil nga ang tungkulin po natin ay sumunod at matakot sa ating Panginoong Diyos. Wala na pong iba. Dahil bago pa man po tayo mag-alala, ay binigay na po sa atin ng Panginoon ang lahat ng bagay. Kaya po, kung uunahin natin ang Panginoon, ang bawat bunga ng ating paglilingkod sa Kanya, alam naman po natin hindi ito mawawala ng kabuluhan. Lagi po sinasabi ng aming tagapanguna, mga bagay na ginagawa po natin, hindi po mawawala ng kabuluhan. Sabi po yun sa 1 Corinthians 15:58, napakasarap pakinggan at pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos. Kung mga bagay na iniisip natin, minsan napapagod na tayo, nanghihina dahil sa sobrang dami ng pagkakaabalahan. Kung ito'y ginagawa natin para sa Panginoon, hindi po ito mawawala ng kabuluhan, hindi po ito masasayang. Sabi nga po doon, kung tayo po'y nagtitiis, kung po tayo ay nakakaranas ng mga kahirapan, sabi po niya sa Roma 8:18, ang mga paghihirap po natin dito ay hindi po mawawala, sa basahin lang po natin sa Roma 8:18, napakaganda po nito. Sabi niya po dito, para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalalagayan na mapapasa sa ating balang araw. Mga kapatid, yung simpleng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon ay hindi po ito masasayang. Pagamat nagtitiis po tayo, nakakaranas po tayo ng paghihirap dahil sa mga ginagawa natin para sa Panginoon. Sabi niya dito, yung mga paghihirap natin ay hindi po maihahambing sa napakagandang kalalagayan na mapapasa sa atin.
Diba po, sino po makapagbibigay po nito? Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos lamang. Ano po? Alam ko po na gusto po natin ito. Amen po. Kaya kung tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos sa oras na ito, maging seryoso po tayo sa paglilingkod. Dahil kung ang pananampalataya natin sa Panginoon, ang pagsaserve natin sa Diyos, ay ginagawa natin isang laro lamang o isang part-time lamang, kapatid, walang patutunguhan yung buhay natin. Kaya hanggat maaga po, tayo po ipinaalalahanan ng Panginoon na habang inuuna natin at talagang binibigay natin yung the best natin para sa Panginoon. Kapatid, yung buhay po natin ay napakaganda at meron tayong buhay na walang hanggan at ito'y rewarded po sa kalangitan na kung saan ay naroon ng ating Panginoong Diyos. Amen po. Kaya salamat po sa Panginoon. Nais po ng Panginoon sa atin yung the best na dapat natin gawin bago po tayo bumangon sa ating pagtulog. Upuan po muna natin si Lord. Pasalamatan natin ng Diyos sa ating mga natanggap na mga pagpapala. Amen po. Sa pamamagitan ng ating pananalangin. Bago tayo pumasok, bago po tayo makipag-negotiate, kung may mga negosyo man po tayo, ay kailangan po natin na talagang lumapit sa Panginoon. Tayo po ay lumuhod sa Panginoon at bigay po natin yung mga bagay na hinahangad ng Panginoon, yung nakapagpapasaya sa Diyos. Unahin po natin ang Panginoon. Napakahalaga po. Minsan po yung simpleng bagay, napakahirap po sa mga tao na talagang ang hangad lamang po ay makamundo lamang po. Ano po? Pero kung yung taong nananampalatay sa Panginoon, walang ibang hinahangad kundi unahin ang Diyos. Walang ibang hangad kundi mapaluguran at mapaglingkuran ng Panginoon. Amen po. Kaya salamat sa Panginoon. Alam po natin na madali lamang ito kung tunay po natin na priority si Lord. Amen po. Pero kung tamad po tayo, nakikita pa lamang sa umpisa pa lamang, naku po, mahirap po itong gawin. Hindi po ito magiging madali sa Kanya at magiging kabibigatan pa niya. Pero kung ito'y magiging kagalakan po natin at makita sa ating mga buhay, kapatid, praise God po. Dahil ang lahat ng bagay na nakikita ng Panginoon sa ating buhay, alam po, nagiging kagalakan ng Panginoon. Nakikita tayo ng Diyos. Nakikita lahat ng ating mga ginagawa. Luhod po natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Iyak po natin dahil ito yung gusto ng Panginoon. Kaya mga kapatid, itong mga bagay na ito ay isang paalala lamang po sa atin at kailangan po natin ito talaga na i-apply po natin sa buhay. Maging sa buhay ko po dahil alam ko po na hindi naman po ito ibibigay ng Panginoon kung wala rin pong pagtuturo sa akin. Ano po? Kaya kailangan po natin na talagang i-apply po natin, i-priority natin si Lord habang tayo po ay nabubuhay, habang tayo mahininga, ay talagang pong maibigay po natin. At lahat ng mga bagay na ito ay may reward sa Panginoon. Ano po? Yung buhay na walang hanggan pa lamang po, napakaganda po na ito. Hindi na nga natin kailangan ng reward eh. Kasi kung nandun na po tayo sa langit na bayan, isang bagay na yun, na reward na po yun. Ano po? Salamat sa Panginoon. Kaya kailangan po, maging faithful po tayong servant ng Panginoon, maging loyal po tayo, at maging good servant. Kaya wag nating alalahanin yung mga bagay, wag po tayong matakot. Ano po? Dahil ang Panginoon po ang magbibigay nito. Sabi nga po sa Mateo chapter 6:26, ano po? Tingnan natin yung mga ibon sa himpapawid. Hindi po sila nagtatanim o nag-iimpok ng pagkain sa bangan, pero pinapakain silang ng inyong amang nasa langit. Diba po? Napakahalaga po pala natin sa Panginoon. Yung ibon, pinapakain, pero tayo masyado tayong alala. Tayo binigyan ng karunungan, bigyan na tayo ng lahat. Ano po? Pero nag-aalala pa rin tayo. Alalahanin po natin na mayroon pong salita ng Diyos na talagang magpapalakas po sa atin para higit po natin unahin ang Panginoon. Purihin ang Diyos sa umagang ito at tunay nga po na talagang napakahalaga po na unahin natin ang Panginoon. Napakahalaga po na talagang i-priority natin ang ating Diyos. Huwag natin maging option lang. Huwag lang maging choices natin. Dahil ang Panginoon, ibinigay niya po yung kanyang buhay para po sa atin. Hindi po choices yon. Ano po? Kaya salamat po sa Panginoon. Nawa po ay nabigyan po tayo ng paalala ng Diyos sa umagang ito at patuloy po natin na laging pasalamatan ng Panginoon
dahil hindi po tayo nagkamali na lumapit sa Diyos at unahin ang Panginoon. Dahil sa araw-araw natin ay talagang punong-puno tayo ng biyaya ng Panginoon. Kaya salamat po sa Panginoon. Patuloy po tayo na magpasalamat sa Panginoon. Ibigay po natin yung lahat ng papuri at pakita po natin na talagang deserve ng Panginoon ang lahat ng ito. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Praise you, Lord. Purihin po kayo, aming Diyos, tapat at mabuti sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa katapatan nyo, sa kabutihan nyo, Panginoon, na hindi nagbabago kailan paman. Salamat, Panginoon, dahil pinakita nyo, Panginoon, ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. Pinaalala nyo po sa amin, Panginoon, ang mga bagay na ito na higit po namin unahin kayo kaysa sa anong mga bagay, Panginoon, dito sa mundo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, dahil patuloy kayo na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang kami makapanatili at makapagpatuloy, Panginoon, sa paglalakbay namin dito sa mundo, O God. Hayaan niyo po, Panginoon, ang bawat salita na aming napakinggan, nasambit, Panginoon, hallelujah, ay maging mabangusam niyo sa inyong harapan, maging karapat-dapat, kalugod-lugod, at maging kalakasan ng bawat isa, Panginoon. Dalangin ko, O God, hallelujah. Patuloy nga po, O God, ang mga salita na ito ay tumipog mo sa pinakamatabang parte ng aming mga puso at isipan at alalahanin namin, Panginoon, napakahalaga bagay na unahin namin kayo sa mga bagay, Panginoon, na inaalala namin dito sa lupa. Dahil ito, Panginoon, ay inyong pinagkaloobnan nyo na sa amin pa. Lord, dalangin po namin, Panginoon, sa umagang ito, patuloy nyo po, O God, na turuan kami, hallelujah, yung mga bagay na nais nyo, Panginoon, na nakapagpapasaya sa inyo. Hayaan nyo po, Panginoon, na mapaluguran po namin kayo sa bawat araw naming buhay, O God. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak na narito, na nakasama ko, O God, sa pag-aaral ng inyong mga salita. Patuloy nyo pong pagpalain na kanilang mga buhay at patuloy, Panginoon, maranasan nila, Panginoon, ang presensya nyo saan man sila naroon, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, sangkapanin niyo po ang lahat ng inyong mga anak na ito upang maipahayag ang inyong mga salita, Panginoon, na siya magbibigay kaligtasan sa bawat isa, Panginoon, lalong higit sa mga kaluluwang walang pagkakakilala sa inyo. At hayaan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak na patuloy niyong ginagamit, Panginoon, hallelujah, patuloy yung pagpalain, maging ang buhay, Panginoon, ng Pastor Joseph Glenn Masaredo, Panginoon, ang aming Reverend, Panginoon, maging ang mga kapastoran, Panginoon, sa lahat, hallelujah. Sa mundong ito, Panginoon, patuloy niyong pagpalain ng kanilang mga buhay na walang sawa, Panginoon, na naghahayag ng inyong mga salita at patuloy na nagbibigay sa amin ng paalala at higit na magpatatag ng aming pananampalataya, Panginoon. Lord, pagpalain niyo sila, Panginoon, magamit sila sa pinakamalaking pagkakagamit, Panginoon, sa inyong ubasan, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, maging sa mga katuwang ng aming mga kapastoran, Panginoon, hallelujah, pagpalain niyo ang mga buhay nila, Panginoon, at patuloy na palakasin sila upang sa ganun, Panginoon, mapatatag ang kanilang mga pananampalataya. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Tunay kayo, O Diyos, na mabuti sa amin. Tayaan niyo po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, maitas namin kayo, madakila namin kayo, maparangalan po namin kayo, Panginoon, saan man kami naroon, O Diyos. At hayaan niyo po, Panginoon, mabuka ng aming bibig, Panginoon, kung gaano kayo kadakila sa aming mga buhay. Salamat, Ama. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa maghapong ito at sa mga papasok, sa mga may lalakaran, Panginoon. Ingatan at gabayan niyo po sila, Panginoon. Patuloy niyong lukuban ng inyong banal na dugo ang buhay ng bawat isa at patuloy na maranasan nila ang pagkilos at pagsama niyo sa kanilang mga buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at salamat po, O Diyos, sa tagumpay na inyong ginagawa sa amin sa araw-araw. Salamat po, O God. Purihin po kayo, dakilain kayo, sa inyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, na Hari at tagapagligtas ng aming mga buhay. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi po ng Amen and Amen. Salamat po sa Panginoon at tapos na po ang ating live devotion.